Taong 1985, sa isang baryo sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro, kung saan ay napapabalita ang pagkakaroon ng mga taong labas na naghahatid ng takot sa mga naninirahan doon dahil may mga sandaling pumapasok na sila sa mga bahay upang kunin ang kanilang mga pakikinabangan. Maging ang mga natives o katutubo ay takot sa mga tulisan dahil sila man ay nililigalig at pinagnanakawan. Kaya naman, pagsapit ng dilim o bago pa pumatak ang ika-6 ng hapon, ay kailangan nasa kani-kanilang bahay na ang mga kabataan dahil sila man ay hindi ligtas sa mga masasamang loob. Lalo na't ang huling balita ay hindi lang mga tulisan ang mga taong namumugad sa kagubatan, kundi mga nilalang din ito na kampon ng kadiliman, mga aswang na ang layunin ay maghatid ng lagim at takot, ang lipulin ang mga tao upang sila ang siyang maghari sa lugar na kanilang pinagkukutaan. Mag-aalas 8 na yon ng gabi, ang magkaibigang sina Obet at Goyong na parehong nasa edad 10 ay wala pa sa kani-kanilang bahay, kundi kasalukuyang binabagtas pa nila ang daan pauwi sa kanila. Inabot sila ng gabi sa panonood ng palabas sa Betamax sa Karatig Baryo at nagbayad sila ng 50 sentimos. Ang Betamax ay katulad ng VHS player na naging CD player kung saan ay mapapanood ang iba't ibang pelikula. Paborito kasi nila ang bida sa pelikula na kanilang pinapanood. Pelikula yon ng hinahangaan nilang si Fernando Poe Jr., Ang Panday, ang titulo. Lumang pelikula yon dahil taong 1980 pa ipinalabas sa mga sinihan. Subalit sa probinsya ay tila bago yon, lalo na kung noon lang mapapanood. Nagkataon na ang naturang pelikula ay ang pakikipagsapalaran ni Flavio na karakter ni FPJ doon sa pelikula. Nakipaglaban siya sa mga kampon ng kadiliman, gaya ng mga aswang at ni Lizardo at ng iba't ibang maligno mula sa kadiliman. Kaya naman, habang naglalakad ang dalawang bata, ay tila binabalot na ng kaba at takot ang kanilang mga dibdib dahil naaalala nila ang mga eksena sa pelikulang Ang Panday. Pakiramdam nila ay nakasunod sa kanila ang mga aswang at maligno na nasa pelikula. Kaya ang kulang na lamang ay magpakita sa kanila si Panday upang ipagtanggol at tulungan sila sa kung anong pwedeng mangyari. Mabilis ang mga akbang ng batang sina Obet at Goyong habang papauwi sa kanila. Maglalakad pa sila ng halos 2 kilometro bago pa nila marating ang kani-kanilang tahanan. Buisit talaga yan, oh. Kung bakit kasi ang tagal bago inumpisahan yung pagpapalabas sa Betamax ng pelikula ni Panday, eh. Ginabi na tuloy tayo ng gusto. Oo nga eh. Paano? Ang tagal dumating ng baterya na gagamitin. Malas kasi nag-brown out pa. Pero buti na lang nagawa nila kagad ng paraan, no? Ang gara talaga ng palabas na yun. Ang husay ni Panday. Ang husay makipag-espadahan, no? Oo nga eh. Lahat ng mga kampo ng kadiliman, tepok talaga. Jack, maiinggit yung mga kalaro natin kapag nagkwento tayo sa kanila. Patuloy sa paglalakad ang dalawang bata at pilit na inaalis ang nararamdamang takot, kaya nagkwekwentuhan na lamang sila. Subalit habang naglalakad sila, ay may naramdaman silang tila kaluskos sa gawing damuhan na sumasabay sa kanilang paglalakad. Goyong, naririnig mo ba yun? Oo nga, parang may sumasabay sa atin sa paglalakad ah. Andyan sa madamong bahagi ng daan. Oo nga eh. Ano kaya yun, Goyong? Hindi ko rin alam, Obet. Hindi kaya katulad yun dun sa palabas na napanood natin? Yung nilalang na dumadaan sa ilalim ng lupa? Hindi kaya aswang yun at sinusundan tayo, Obet? Tama na. Natatakot na ako eh. Ikaw kasi ito nagpasimula eh. Kung ano-ano sinasabi mo eh, yan tuloy. Naku po, Diyos ko. Kaya na naman siya. Talaga nakasunod sa atin, Goyong. Ganito na lang, Obet. Bibilang ako hanggang 5. Tapos,
Sabay tayong tatakbo na mabilis ha. O sige, bumilang ka na, umpisahan mo na. Okay. 1, 2, 4. Teka lang, ano ka ba? Bakit 1, 2, 4? Ba't 4 kagad? 3 muna bago 4, Goyong. Ay, sorry. Nagkamali lang. O sige, uulitin ko na. O ito, totoo na to ha. 1, 2, 3, 5. Takbo! Teka lang, mali pa rin. Kulang pa rin eh. 4 muna bago 5. Ayusin mo naman. Oo na, sige na. Natataranta kasi ako eh. Last mo na yan ha. Ayusin mo na ang pagbibilang. Oo na. Huwag ka na magreklamo. Lalo ako natataranta sa'yo eh. Magbibilang na sana uli si Goyong nang muli nilang maramdaman ang kaluskos na may kasama pang pag-angil ng kung anong nilalang. Huwag na tayo magbilang, Obet. Tumakbo na lang tayo. Nariyan na mga aswang. Yeah! Sandali! Hintayin mo ako, Goyong! Sabay na kumaripas ng takbo ang 2 bata at nakasunod nga sa kanila ang isang aswang na nasa anyo ng isang hayop na katulad ng aso. Umaangil ito at tumutulo ang laway. Hindi naman malaman ng 2 bata kung saan sila tatakbo dahil nakasunod sa kanila ang aswang. Sapagkat may kadiliman ang gabi at ang lugar na tinatakbuhan ng 2 bata ay may mga nakaharang na damo, hindi nila namalayan ang bangin at halos magkasunod silang nahulog doon. Ilang tanod naman ng barangay na nagpapatrol ang nakakita sa aswang na humabol sa mga bata. Kaya agad na ipinukol sa umaataking halimaw ang kanilang hawak na kawayang buho. Tinamaan naman ang aswang na agad na umatungal. Nasaktan ito at pilit na inalis ang kawayang buho na tumusok sa kanyang katawan. Nagawa nitong alisin ang isang buho na tumusok sa katawan niya. Itutusok pa rin sana ng isa pang lalaki ang hawak na buho nang biglang umatungal ito at saka tumakbo ng papalayo ang aswang. Sa pagtakas na ginawa ng halimaw, ay saka palang pinuntahan ng mga tanod ang 2 bata na nahulog sa may bangin. Agad na hinanap nila ito gamit ang dala nilang flashlight. Nasumpungan nila ang 2 bata na walang malay. Salamat na lamang at hindi kataasan ang bangin na yon at may mga tuyong damo sa ibaba. Kaya hindi masyadong napasama ang pagkakabagsak ng mga ito. Binuhat ng mga tanod ang 2 bata at iniuwi sa kanilang bahay. Labis ang pag-aalala ng mga magulang ni Goyong. Ganon din ang lolo Samuel ni Obet dahil sa nangyari sa kanyang apo. Apo, may nararamdaman ka bang masakit? Nahihilo ka ba o nasusuka? Hindi po, Lolo Samuel. Ayos lang po ako. Apo, hindi mo kailangan magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang totoong nararamdaman mo. Wala nga po, Lolo. Ang ulo mo, masakit ba? O nasusuka ka? Konting sakit lang po, Lolo, pero hindi naman po ako nasusuka. Siguro po dahil po to sa bukol ko. Sabi ko na nga po sa inyo ayos lang po ako kaya wag po kayong mag-alala Apo, ayoko lang na may masamang mangyari sa'yo. Wala po mangyayaring masama sa akin, Lolo Samuel. Pumalatag naman po kayo. Basta, kapag may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo kagad sa akin, ha? Opo, Lolo. Kasalanan po kasi ito ng aswang na yun Sigurado ka bang aswang ang umabol sa inyo ni Goyong? Opo, Lolo. Hindi po ako maaaring magkamali. Sigurado po ako 100% po. Ang mga tulisan sa bundok, maaaring sila ngayon. Dahil ang sabi, mga aswang din sila. Dapat po. Mahuli na po ang mga yun Kasi kawawa po ang mga tao mabibiktima nila. Wala pong kalaban-laban tapos papatayin po nila. Tama ka po. Pero hindi magiging madali. Lalo na't hindi pagkaraniwang nilalang ang mga aswang na yon. Isa pa, wala ring may alam kung saan sa gubat sila nanganganlong. Nakakatakot na po dito sa baryo natin, Lolo Samuel. Kaya nga, huwag niyo nang uulitin ang ginawa niyo ni Goyong.
Inabot kayo ng gabi sa panonood ng Betamax sa kabilang baryo. Hindi po dapat kami gagabihin kung naumpisahan sana ng maaga ang pagpapalabas ng pelikula ni FPJ eh. Pero ang mahalaga doon, ligtas kayong dalawa na nakauwi. Kaya alam po, tsak na-atake uli ang aswang na humabol sa amin. Malamang hindi yun titigil hanggang wala po siya nabibiktima. Dahil sa nangyari sa dalawang bata, ay iniwasan na nito ang magpaabot ng gabi na nasa labas pa sila ng bahay. Kung manonood man sila ng Betamax sa kabilang baryo, ay sa araw na lang ng Sabado at tiniyak nilang hindi na sila aabutin ng gabi. Yun din ang bilin ng ibang mga magulang sa kanilang mga anak, sapagkat ang naging karanasan ni na Obit at Goyong ay agad na kumalat sa kanilang lugar. Kaya labis na pinag-iingat ang mga kabataan. Hindi naman maiwasan ni Lolo Samuel ang labis na mabahala at mag-alala, lalo na't tanging sina Obit at Lolo Samuel na lamang ang magkasama. Namatay sa sakit ang anak ni Lolo Samuel na si Luisito, ang ama ni Obit. Ang ina naman ng bata na si Alicia ay basta na lang umalis nang namatay si Luisito, na ayon sa mga sabi-sabi ng kapitbahay ay sumama na sa ibang lalaki. Nagkataon naman na patay na rin daw ito dahil isang lalaking nananakit at maraming bisyo ang sinamahan. Iniwan nito si Obet sa biyenan dahil hindi niya ito kayang bigyan ng maayos na buhay, kaya tanging si Lolo Samuel na lamang ang nag-alaga at nagpalaki kay Obet. Samantala, dahil nga sa naging karanasan ni Goyong at Obet, ay nalimitahan ang mga ito upang dumayo uli sa kabilang baryo at manood ng pelikula sa Betamax. Hindi na madalas gaya ng dati. Nakakalungkot naman, Obet. Paminsan-minsan na lang tayo nakakapanood ng pelikula sa kabilang baryo. Oo nga, Goyong eh. Gusto ko pa namang makapanood ngayon ng pelikula ni FPJ. Kaya lang, siguradong pagagalitan tayo eh. Ay, siya nga pala, Obet. Asan na kaya yung aswang na humabol sa atin? Napatay na kaya yun? Hindi ko rin alam, Goyong. Malamang hindi pa. Kasi may mga napapabalita pa rin na may mga nagiging biktima ng aswang eh. Kawawa naman itong lugar natin kung hindi pa rin matitigil ang nangyayaring lagim dahil sa mga aswang na yon. Nang sabi-sabi pa ng iba ay mga taong labas din daw. Habang nag-uusap ang magkaibigang Obet at Goyong, ay biglang napaaray si Obet. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ah! Aray! Ang sakit! O Obet, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ang ulo ko! Biglang sumakit! Aray! Ah! Ano? Kaya mo pa ba? Masakit pa ba? Hindi. Medyo nawawala na. Acting mo lang yata yan eh. Sakit-sakitan no. Bakit? Sasali ka ba sa drama club dun sa school? Ang sama naman nito. Totoong sumasakit ang ulo ko. Sandali, Goyong ah. Huwag kang gagalaw. Akin ang kamay mo. Akin na. Oy, ikaw Obet ha. Nababading ka na sa akin ha. Ba't gusto mong hawakan ng kamay ko? Ang dami mong pang sinasabi. Basta akin ang kamay mo. O ayan na nga. Dahan-dahan lang sa paghawak. Ala, ang kapal ng kalyo ng kamay mo. Uy, ayos ka rin ah. Pinintasan mo pa ang kamay ko ah. Joke lang. Huwag ka maingay. May nararamdaman ako. May nakikita ako. Weh, anong nakikita mo? Samantalang pinipikit mo nga mga mata mo. Nagkakamali ka. May nakikita ako sa isipan ko. Sa balintanaw ko. Habang hawak ko ang kamay mo. Ano nakikita mo, Obet? Merong hindi magandang mangyayari, Goyong. Delikado. At posibleng mapahamak ka. Ano? Ano bang sinasabi mo, Obet? May mamamatay na malapit sa tirahan nyo. Isang matandang babae. Sasalakayin siya ng aswang. Hoy, ano ba sinasabi mo dyan, Obet? Teka, may matandang babae nga kaming kapitbahay, si Aling Maring. Nag-iisa lang yun sa bahay niya. Wag na wag mong pupuntahan kapag narinig niyo ang paghingi niya ng tulong. Aba, bakit naman?
Mababaling sa sino mang tutulong sa kanya ang galit ng halimaw at maging ang tutulong ay mamamatay din. Maloko ka rin no? Kung ano-ano sinasabi mo Siguro dahil sa panonood dati ng pelikulang katatakutan Kaya nag-iimbento ka Hanip ang lawak ng imahinasyon mo Hindi, Goyong. Hindi imahinasyon to. Kitang-kita ko talaga. At totoong-totoo. Kaya sabi ko nga sa'yo, huwag kang makikialam. Kahit na sino sa pamilya nyo. Kung hindi, mapapahamak kayo. Bahala ka nga, Obit. Kung ano-ano sinasabi mo. Nananakot ka pa. Goyong, sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Para din ito sa kaligtasan yung lahat. Naghiwalay na ang dalawang bata. Subalit hindi maalis sa isip ni Goyong ang sinabi ng kaibigang si Obet. Hindi rin niya yon ipinaalam sa kanyang mga magulang dahil baka kung anong sabihin ng mga ito. Maghahating gabi na, hindi pa natutulog si Goyong at ang kanyang mga kasama sa bahay. Nakarinig ang mga magulang ng bata na tila sigaw at humihingi ng tulong. Hala, sigaw ni Aling Maring yun May kung anong nangyayari sa kanya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Obet. Tila nagkatotoo yata ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Nakita niya na gustong lumabas ng bahay ng kanyang ama. Subalit hinarangan niya ito at pinagbawalang lumabas. Nagalit naman ang tatay ni Goyong sa kanya dahil sa ginawa nitong pakikialam na lumabas ng bahay ang kanyang ama. Kaya ipinaalam na nito sa ama ang mga sinabi ni Obet na maaaring mapahamak ito kapag pinakialaman ang matandang humihingi ng tulong. Dahil sa sinabi ni Goyong ay tumulong na rin ang kanyang ina para pigilang lumabas ang kanyang ama. Kinabukasan, agad na kumalat sa lugar ni Goyong ang sinapit ni Aling Maring. Pinatay ito ng aswang at ang taong nakarinig ng paghingi ng tulong ay natagpuan ding patay. Kaya 2 tao ang napatay ng aswang ng gabing yun. Gayon na lamang ang pagpapasalamat ng mga magulang ni Goyong sa kanya. Hindi sila napahamak sapagkat sinunod nila ang pakiusap ng anak. Hindi makapaniwala ang mga magulang ng bata kung paanong nalaman ni Obet na mangyayari ang ganung bagay. Ang mga pangyayaring yun ay agad na ipinaalam ni Goyong kay Obet. Kaya nga, laking pasasalamat din ito sa kanyang kaibigan. Samantala, kapag nag-iisa si Obet ay may pangyayari din siyang nakikita tungkol naman sa kanyang lolo Samuel. Minsang patungo ito sa bayan upang may bilhin. Subalit, bago pa umalis ang kanyang lolo, ay sumakit ang kanyang ulo. Kasunod ay tila may nakita siya sa kanyang balintanaw. Magkakaroon ng barilan sa lugar na pupuntahan ng kanyang lolo. Kaya, pinigilan ni Obet na umalis ang kanyang lolo. Ipinagpaliban na lang ang pagtungo sa bayan sa ibang araw. Kinahapunan nga ay napabalita ang naging kaguluhan sa bayan at may mga taong napahamak dahil sa barilang nangyari. Agad yung sinabi ni Lolo Samuel sa kanyang apo. Po, abay tama sinabi mo sa akin. May kaguluhan nga nangyari sa bayan at marami ang namatay. Kaya nga po pinigilan ko po kayo, Lolo. Yung tungkol sa nangyari sa kapitbahay ni Goyong, nakita mo rin sa isipan yun, hindi ba? Opo, Lolo Samuel. Nagtataka nga po ako. Bakit nakikita ko sa akin balintanaw yung mga aksidente o mga bagay na mangyayari pa lamang? Alam mo sa tingin ko, Obet, nabuksan ang tinatawag nilang ikatlong mata mo. Ikatlong mata? Lolo Samuel? Oo, Apo. Yun ay tinatawag na third eye. Yun ay katangian ng isang tao na makita ang hinaharap at kadalasan yung mga hindi magagandang pangyayari para makapag-ingat at makapaghanda o magbigay babala. Dati naman po, Lolo Samuel, hindi nangyayari yun sa akin eh. Ang kutob ko, nabuksan nga ang ikatlong mata mo o third eye. Dahil sa aksidenteng nangyari sa iyo, Apo, ang pagkahulog niyo ni Goyong sa bangin. Eh bakit? Hindi naman po nangyayari yun kay Goyong.
Wala po siyang nakikitang katulad ng sa akin. Hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng ganyang katangian na po, kundi pili lamang. Kaya nga mapalad ka na magkaroon ng ikatlong mata o tinatawag din na tatlong mata. Dahil binigyan ka ng pagkakataon na makita ang mga mangyayari. Nakakatakot din po, Lolo Samuel. Kaya lang nga po, hindi lamang mga mangyayari sa hinaharap ang pwede mong makita, kundi maging ang mga maligno at kampon ng kadiliman ay posibleng makita mo rin. Mga nilalang na hindi makikita ng pangkaraniwang tao, subalit makikita mo sila. Habang kausap ni Lolo Samuel ang kanyang apong si Obet, ay nagulat ang matanda nang biglang mapaurong ang bata. Nanlaki naman ang mga mata nito na may halong pagtataka. Bakit apo? Ano ba nangyayari sa iyo? Napapitlag ka at napaurong. Lolo, may nakita po akong ibang tao sa likod nyo. Sa likod ko, may ibang tao. Aba, nasa na siya? Umalis na po siya, Lolo. Sa tingin ko po, kaluluwa siya. Kita mo na. Gaya ng nasabi ko sa iyo, bukas ang iyong ikatlong mata. Kaya dapat ay masanay ka na. Magiging pangkaraniwan na lamang sa iyo na makakita ng mga nilalang mula sa ibang daigdig. Makakaengkwentro mo sila. Makakahalubilo mo. Nakakatakot din po pala magkaroon po ng ikatlong mata, Lolo. Kung may hindi ito mabuting idudulot, may mabuti rin naman. Dahil maiiwasan mo ang isang hindi magandang bagay na mangyayari. At maaari ka ring makapag-ingat. Kung sa bagay po, tama po kayo. Kaya nga, naisip ko na ito na rin marahil ang takdang panahon na po upang magamit mo ang matagal ko ng pinakaiingat-ingatan. Pinaka-iniingat-ingatan po, Lolo? Oo apo, tama ka. Ang natutulog na medalyon. Natutulog na medalyon? Meron po bang ganun, Lolo? Bakit po natutulog? Dahil matagal na panahon na itong hindi nagagamit, kaya tila natutulog na. Nakabaon lamang ito sa ilalim ng lupa upang hindi ito makuha ng kung sino mang maghahangad nito. Meron ding orasyon ang pinagbaunan, kaya ang tanging makakakuha nito ay kung sino lamang ang nagbaon. Dahil dapat din itong orasyonan bago hukayin. Samantala, sa kagubatan kung saan pinaniniwalaan na pinamumugaran ng mga taong labas na sinasabing mga kampon din ng kadiliman, sapagkat may lahi silang aswang, ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang babae na tinatawag nila na Suprema. Siya ang kinatatakutan at iginagalang na pinuno ng grupo. Kinakapos na naman tayo ng mga pagkain. Kaya kailangan nating lumakad. Suprema, hindi na tayo maaaring kumilos gaya ng dati. Anong ibig mo sabihin, Eladio? Dahil po sa mga dumaraming biktima ng ating grupo, ay nagsasagawa na ng paghahanda mga residente. At ano naman ang ikinakatakot mo, Eladio? Ayoko lamang po na maubos tayo. Kung kikilos tayo na hindi nakakapaganda at napag-iisipan ang gagawin natin. Kaya nga tayo nandito sa bundok. Dahil dito natin dadalhin ang mga taong mahihikayat natin para sumama sa ating grupo. Sila yung mga nakakaranas ng kaapihan mula sa mga maimpluwensyang tao, sa mga politikong puro ng kabulukan at mga kapitalista na umaalipin sa ating mga kababayan. Sila ang kailangan mahikayat natin para mas lalo tayong lumakas. Dahil ang ibig ng ating samahan ay isang pamahalaang may pagkapantay-pantay. Alam ko naman po yun, Suprema. Kapag naparami na natin ang ating pangkat, kasabay noon ay ang inaasam-asam natin na pagkakapantay-pantay. Dahil sila man ay magiging kauri natin, magiging aswang din sila. At sa pagiging aswang,
naroon ang pagkakapantay-pantay na hinahangad natin. Tayo ang masusunod at magpapatakbo ng pamahalaang hangad natin. Yan din naman ang nais kong mangyari, Suprema. Kaya nga, huwag kang mag-isip ng mga bagay na ikasisira at ikahihina ng ating samahan. Hanggat ako ang namumuno, hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang lahat ng ating pinaghirapan. Naiintindihan mo ba ako, Eladio? Opo, Suprema. Sige na, sabihin mo sa mga kasama natin na magsipaghanda sila. Dahil ngayong gabi ay kailangan kumilos tayo. Nararapat maragdagan ang imbak nating pagkain. Dapat may negosyante tayo makumbinsi upang magbigay sa atin ng ating mga kailangan. Dahil kung hindi siya susunod sa atin, mas malaki ang mawawala sa kanila. Tama kayo, Suprema. May mga mangyayaring hindi maganda sa kanilang mga negosyo. Tama ka, Eladio. Kaya mas gugustuhin nilang magbigay na lang ng porsyento ng parte natin. Kesa mas malaki pa ang malugi sa kanila. Ngayon din, kakausapin ko ang ating mga kasama para sa ating pinaplano. Samantala, sa bahay ni na Lolo Samuel ay magkasama ang maglolo sa likod ng bahay. Dala ng matanda ang isang pala para sa gagawin nilang paghuhukay. Gaya ng sinabi ng matanda kay Obet, may iniingatan siyang isang natutulog na medalyon at ito'y nakahimlay sa ilalim ng lupa. Agad namang natagpuan ni Lolo Samuel ang pinagbaunan niya sa medalyon dahil sa isang matigas na batong ginawa niyang pananda. Nagpatulong siya kay Obet upang galawin ang bato at alisin sa pwesto nito. Hindi kalakihan ang bato na yon, subalit kakaiba ang taglay na tigas at bigat nito. Ang bigat po! Ang bigat po sobra, Lolo Samuel! Sadyang mabigat ang batong nakadagan sa pinagbaunan ko sa medalyon. Kaya isang malakas na tulak, Papo. Heto na, sabay tayo! Ayan! Nagagalaw na po natin, Lolo! Saglit na pumikit si Lolo Samuel at inilagay ang kanyang mga kamay sa lupa kung saan inalis ang nakaharang na bato. Habang nakapikit, ay umusal ito ng isang dasal. Nagsagawa ng orasyon upang maging madali ang gagawing paghuhukay. Dahil kung hindi mo na oorasyonan ang lugar na pinagbaunan sa medalyon, ay maaaring hindi ito makita kahit pa alam na alam ang pinagbaunan. Nang matapos ang orasyon, ay hinihanda na ni Lolo Samuel ang gagamitin sa paghuhukay. Ngayon naman, ay sisimulan ko ng hukayin para hanapin ang maliit na sisidlan na yari sa stainless na pinaglalagyan ko sa medalyon. Lolo, sandali po! Bakit Apo? Nanlalaki na naman ang mga mata mo. Lolo, may nakikita na naman po ako sa tabi niyo at parang galit po siya sa inyo. Isang kakaibang nilalang po. Nagsimula na namang gumana ang iyong third eye, Apo. Kaya kung ano-ano na naman ang nakikita mo, ang lugar na kinaroroonan natin ngayon ay lugar na sinasabing tirahan ng iba't ibang nilalang na gaya mo lang ang makakakita dahil sa taglay mong third eye. At kahit ako, hindi ko sila makikita. Lolo, bakit kasi sa ganitong klaseng lugar mo ibinaon ng medalyon? Dahil silang mga nilalang ang maaaring maging bantay nito. Ang totoo, hindi lahat ng mga nakikitang nilalang ng taong may third eye ay mapanganib. Ang iba sadyang nagpapakita lamang. Subalit wala silang intensyong manakit. Ipinababatid lamang nila na bahagi pa rin sila ng mundong ito. Pero may masasamang nilalang din po na pwede akong makita, Lolo Samuel. Tama ka po. Ganun na nga. Habang nag-uusap ang maglolo, ay patuloy naman sa paghuhukay si Lolo Samuel gamit ang pala. Hindi matigas ang lupang pinagbaunan, kaya hindi nahirapan ang matandang lalaki na hukayin ang kanilang hinahanap. Hanggang sa merong tamaan ng pala si Lolo Samuel. Ayun, Lolo! May matigas na bagay kang tinamaan!
Mukhang yun na ang hinahanap natin, Apo. Inihintunan ni Lolo Samuel ang paghuhukay gamit ang pala, kundi kamay na lamang niya ang kanyang ginamit upang kapain ang matigas na bagay na tinamaan niya. Maya-maya lang ay napangiti ng malaki ang matandang lalaki. Ito na nga yun, Apo. Nahanap ko na. Agad na inalis ni Lolo Samuel sa hukay ang natagpuang lalagyan ng medalyon. Tinanggal at pinagpaganyon upang maalis ang nakadikit panlupa. Binuksan yun ni Lolo Samuel at bumulaga sa maglolo ang medalyon. Tatsulok ang hugis nito at may tila matang nakaukit sa gitna. Ang nakaukit na mata ay may kumikislap na batong nakabaon na berde ang kulay. Isang pambihirang mutya. Lolo Samuel, ang ganda po sobra ng medalyon na yan. Bigay po ba sa inyo yan ng inyong tatay? Ang totoo, Apo, hindi sa akin ang medalyon na ito. At lalong hindi ko rin ito minana. Kanino po ba yan? Iniwan ito sa akin ng yung Lola Isidra. Siya ang tunay na nagmamay-ari nito. Bago siya nalagutan ng hininga, ay ibinigay niya sa akin at mahigpit na ibinilin na iingatan ko ito. Dahil merong mga nilalang na hahanapin ito at magkakainteres para kunin. Kaya niyo po ba ibinaon, Lolo? Oo, Apo. Dahil ito ang tanging naiwang alaala sa akin ng yan Lola Isidra. At natakot akong mawala ito sa akin. Kaya pinili ko na lamang na ibaon. Sapagkat hindi ko makikita ang nilalang na posible kong makainkwentro na aagaw nito. Dahil wala naman akong ikatlong mata ng kagaya ng sayo. Kaya mahirap para sa akin na ito ay protektahan. Ibig niyo po bang sabihin, may ikatlong mata din po ang lola ko? Oo, Apo. Katulad mo, ay bukas din ang kanyang ikatlong mata. Kaya nga, nagagawa niyang protektahan ng medalyon at naging mahusay din na antingera ang iyong Lola Isidra. Pero, bakit po ba siya namatay kagad, Lo? Nagtataglay pala siya ng medalyong may taglay na lakas at kapangyarihan. Ang sakit na likas mula sa loob ng ating katawan dahil sa pagkakaroon ng problema sa sistema ng katawan natin ay hindi kayang gamutin at kontrahin ng medalyong ito. Bagkus, ang mga masasamang ginagawa ng mga nilalang na naninirahan dito sa ating mundo, yun lang ang kayang kontrahin. Doon nagkakaroon ng bisa ang medalyon. Nagagawang pigilan, lalo na kung ito ay masamang gawain. Sakit sa bituka ang naging karamdaman ng lola mo. Naging dahilan ng kanyang panghihina hanggang sa ikamatay niya. Ganun po ba, Lolo? Kaya nga, sadyang para sa iyo ang medalyong ito, Apo. Ikaw lamang ang maaaring pasahan at gumamit nito. Lalo na't hindi kayo nagkakalayo sa taglay na katangian ng iyong Lola Isidra dahil sa pagkakaroon nyo ng ikatlong mata. Sigurado po ba kayo, Lolo Samuel, na para sa akin po talaga to? Oo, Bet. Kung buhay lamang ang lola mo, siyak na yun din ang gagawin niya. Ipapasa sa iyo itong medalyon. Kaya ngayon ay isusuot ko na to sa iyo bilang pagpasa sa iyo. Tinanggap yun ni Obet. Pagkasuot na pagkasuot ay biglang nanginig ang katawan ng bata. Nabahala naman at nataranta si Lolo Samuel. Hindi rin niya alam kung bakit nangyari yun sa kanyang apo. Wala siyang ideya kung bakit nanginig si Obet. Subalit saglit pa ay biglang huminto sa panginginig ang katawan ni Obet. Bigla na lamang itong kumalma. Obet, Apo! Ano nang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Okay lang po ako. Pero kanina lang, para kang bulating inasinan. Nanginginig ka. Parang may sakit ka na tigbak. May malakas na enerhiya po kasing bigla pong pumasok sa katawan ko, Lolo. Ang lakas at bisa ng medalyon, yun marahil ang pumasok sa katawan mo. Ibig lang sabihin, ay match ang medalyon sa katangiang taglay mo. Ngayong ako na po nagtataglay sa medalyong ito, Lolo. Ano po ang gagawin ko?
Sa iyong mga kamay nakasalalay ang pagtatanggol sa mga taga rito sa ating baryo. Ikaw na ang inaasahan para harapin ang masasamang nilalang. Lalo na ang mga kampon ng kadiliman, Apo. Ikaw ang bagong tagapagtanggol. Kusang papasok sa katawan mo ang iba't ibang kakayahan at katangian. Kakayanin ko po kaya yun, Lolo Samuel? Isa lamang po akong bata. Tama ka, isa ka lamang bata. Subalit, hindi gaya ng isang batang pangkaraniwan ang magiging lakas at kakayahan mo, Apo. Kundi, namumukod-tangi ka. Biglang natulala at napatingin sa kawalan si Obet. Nanlalaki ang mga mata nito na tila nagugulat sa kanyang nakikita at pinapanood na nasa isipan nito. Kaya napilitang tanungin ni Samuel ang naging reaksyon ng kanyang apo. Bakit, Apo? Ano bang nangyayari? Bigla ka na lamang tumahimik. May nakikita ka ba? Lolo, may nararamdaman at nakikita po ako sa aking isipan. Anong nakikita mo, Apo? Sabihin mo sa akin. Sunog. Isang sunog po, Lolo Samuel. May malaking sunog po ang mangyayari po dito po sa baryo natin. At kagagawan po yun ng mga aswang. May masama po silang binabalak. Hindi yun dapat mangyari. Maraming mapapahamak. Tama po kayo, Lolo. May masamang plano ang mga kampo ng kadiliman. Sasamahan kita, Apo. Dapat maipaalam kagad natin yung kay Kapitan. Dahil nag-aalala at nais magmalasakit ni Lolo Samuel sa mga kababaryo niya, inilapit niya sa kapitan ang mga pangitain na nakikita ni Obet. Ngunit sa halip na pakinggan silang maglolo, ay pinagtawanan pa siya ng kapitan. Ano ba sinasabi mo, Mang Samuel? Gusto mo yata bigyan lamang ng alalahanin ng mga taga rito sa atin? Iyon po ang pangitain na nakita ng aking apo. Na gusto mong paniwalaan ko, ganun ba, Mang Samuel? Tumatanda kaya ng paurong. Hindi ko kailangan basta paniwalaan ang mga sinasabi mo. Aba, at ginagawa mo pang kasabwat ang iyong apo sa mga kalokohan mong yan. Hindi po yun kalokohan, Kapitan. Ang hangad lang po namin ng lolo ko ay ang kaligtasan ng mga kababaryo natin. Dahil ayoko po sila mapahamak. Alam niyo, mabuti pa umalis na lamang kayo. Mang Samuel, hindi niyo mapipilit ang gusto niyo. Kapitan, maniwala po kayo. Ganun po talaga ang nakita ko at marami mga kababaryo po natin na mamamatay ng dahil po sa sunog na yun. Obet, pati ba naman ikaw? Gusto mo kong makumbinsi? Nakikiusap po ako, Kapitan. Sana po gumawa po kayo ng paraan at tadlagan ang pagdating ng mga kampo ng kadiliman para walang tao mapahamak. Nagmatigas ang kapitan. Hindi nila binigyan ng halaga at pinakinggan ang mga sinabi ng maglolo. Inisip pang baka nasisiraan na ng ulo ang maglolo. Umuwing bigo sina Lolo Samuel. Hindi sila pinakinggan ng kapitan. Inakala po nila na gumagawa po lamang tayo ng kwento, Lolo Samuel. Kung sa bagay, mahirap ng paniwalaan niyo na po na sabihing magkakaroon ng malaking sunog dito sa baryo na kagagawan ng masasamang elemento. Hindi po natin nakuha ang kanilang tulong, Lolo. Kapag nangyari yun na po, saka pa lamang sila maniniwala. Pero ayoko pong mangyari yun, Lolo. Kawawa po ang mga madadamay. Lalo na po ang mga mamamatay. Pati ang mga katulad kong bata na masasaktan. Apo, nasa iyo na ang pagpapasya. Total, may mga nakikita ka na hindi namin nakikita. Ang medalyon ay nasa pag-iingat mo na rin. Kaya, ipinauubaya ko na sa iyo ang pagpapasya, po. Ikaw na ang bahala. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi na nakasagot pa si Obet sa sinabi ng kanyang lolo Samuel. Ang mga binitiwan na salita ng kanyang lolo ay pagpapahayag lamang ng malaking pagtitiwala sa kanyang magagawa. Kaya ng mga sumunod na gabi ay hindi na halos makapagtulog si Obet. Nag-aabang siya, nagbabantay sa mga pwedeng mangyari na ihahatid ng mga kampon ng kadiliman. Hindi ako dapat matakot.
kakayanin kong harapin ng mga aswang na manggugulo dito sa baryo namin. Lalo na kung magdadala sila ng trahedya at takot sa mga tao. Hindi ko yun dapat payagan. Nang mga sumunod na araw sa kagubatan, maliwanag ang binibigay ng sinag ng buwan. Ang mga aswang na pinamumunuan ni Suprema ay nakahanda na sa gagawing pagsalakay sa baryo Batulao. Isang malaking pag-atake ang kanilang planong gawin dahil ang nais nila'y lisanin ng mga naninirahan sa baryo ang kani-kanilang mga tirahan upang mula sa kagubatan ay makalipat sila sa baryo at doon nila palaganapin ang kanilang pangkat. Doon nila palalakasin at padadamihin ang kanilang lahi. Nagsimula ng bumaba ng kagubatan ang iba't ibang mga aswang na mula sa kabundukan. Sila ang mga taong labas na piniling mamundok para sa kanilang ipinaglalaban. Samantala, mula naman sa kinaroroonan ni Obet na nakaupo sa upuang kawayan ay napapitlag ang bata. Napansin naman yon ng kanyang lolo Samuel. Akita po, anong nakita mo? Lolo, hindi maaari ito. Parating na po sila. Nakita ko po sa aking balintanaw. Ang mga aswang ba ang tinutukoy mo, Apo? Opo, Lolo Samuel. Aatake na po sila dito sa baryo Batulao. May dalang sulong ilan sa kanila. Yun marahil ang gagamitin nila para lumikha ng sunog. Gawin mo ang makakaya mo, Apo, para hadlangan sila. Hindi sila maaaring magtagumpay. Sige po, Lolo Samuel. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Lumabas na ng bahay ang bata. Ang tanging sandatang dala niya ay isang punyal at ang medalyon na nakakwintas sa kanyang leeg. Maging ang kanyang katangian at kakayahan na makita ang mga magaganap sa hinaharap gamit ang kanyang ikatlong mata. Samantala, sa pangunguna naman ng pinuno ng mga aswang na si Suprema, ay mabilis na narating ng pangkat ng mga tulisan ang bukana ng baryo Batulao. Sa pagdating nila sa bukana, ay sinimulan na nga ng ilan sa mga ito ang magpalit ng anyo sa pagiging aswang. May nakatalaga na para sa pag-aasik ng lagim at sindakin ang mga residente. May mga nakatalaga para sa pagkuha ng mga pagkain. At meron ding ang gawain ay manunog ng mga bahay. Gawin nyo na ang ibinigay ko sa inyong kampanin. Kailangan maging matagumpay ang ating plano. Hindi tayo dapat mabigo. Ipakita at iparamdam natin sa mga taga rito na hindi tayo nagbibiro. Itaboy ang dapat na itaboy upang lisanin nila ang lugar na ito. Sige na! Kumilos na kayo! Nagkanya-kanya na ng lakad ang mga alagad ni Suprema. Handa nilang gawin ang utos ng kanilang pinuno dahil naniniwala sila na si Suprema ang magdadala sa kanila ng buhay na kanilang hinihintay. Buhay ng pagkapantay-pantay, buhay na sagana at kinatatakutan, buhay na kanilang niyakap, buhay tulisan at pagiging bahagi ng lahing aswang. Samantala, naiwan sa kanilang kubo si Lolo Samuel. Hindi niya maaaring samahan si Obet upang harapin ang mga kampon ng kadiliman. Kaya ang tanging magagawa niya ay minsan pang magsagawa ng ritual para sa orasyon upang patuloy na manatili ang bisa ng medalyon at maprotektahan ang kanyang apo sa kakaharapin nitong laban. Nag-umpisa nang magasik ng lagim ang mga aswang. Unang pinuntirya ng mga ito ang mga alagang hayop. Ginawa nilang biktima ang mga ito dahil wala silang makitang tao sa labas, sapagkat karamihan sa kanila ay nasa loob ng kani-kanilang mga bahay. Dinig ng mga taong nasa loob ng bahay ang nangyayari sa labas at nakikita rin nila sa pamamagitan ng pagsilip sa kani-kanilang mga bintana. Hinarap ni Obet ang mga aswang na nambibiktima ng mga alagang hayop. Binalaan niya ang mga yon. Hoy! Mga pangit na aswang! Itigil niyo yan! Hindi na kayo naawa sa mga hayop! Wala naman silang masamang ginagawa sa inyo! Tumigil sa kanilang pambibiktima ang mga aswang at tumitig ng matalim kay Obet, pero ipinagpatuloy pa rin ng mga halimaw ang kanilang ginagawa.
Aba, talaga matigas sa mga ulo nyo ah. Ayaw nyo akong pakinggan ah. Sinugod ni Obet ang mga halimaw. Hindi sanay sa pakikipaglaban ng bata. Subalit dahil sa enerhiyang bigay ng medalyon, ay nagkaroon siya ng kakaibang lakas at bilis. Maging ang tapang upang humarap sa mga kampon ng kadiliman. Nasugatan niya ang mga aswang na kanyang inatake. Sa simula ay minaliit na mga aswang ang batang si Obet. Inisip nila na kayang-kaya nila ito, subalit yun ang kanilang malaking pagkakamali sapagkat hindi nila kinaya ang bilis at liksi ni Obet. Bukod sa grupo ng mga aswang na lumalapa sa mga alagang hayop, ay hinarap din ni Obet ang isang grupo na nanloloob at kumukuha ng mga gamit at pera ng mga residente. Hinarang niya ang mga yon. Mga demonyo kayo! Hindi na kayo naawa sa mga taong ninanakawan nyo! Pinaghirapan nila ang mga kinuha nyo sa kanila! Itigil nyo ang ginagawa nyo! Kung hindi, may paglalagyan kayo sa akin! Tila walang narinig ang mga lalaking kaharap ni Obet. Tinawanan pa siya ng mga ito. Aba, nagtatapang-tapangan ng isang paslit. Bakit? May magagawa ka ba para pigilan kami? Oo! Kaya ko kayo! Ang tapang ng bubwit na to ah. Baka isang pitik ko lang sa'yo, tumalsik ka na. Anong akala mo sa akin, Goma? Sa isang pitik lang tatalsik kagad? Gusto mo talaga kami subukan? O sige, pagbibigyan kita. Mga kasama, ako na ang bahala sa uhuging bata na ito na nagtatapag-tapangan. Naghanda na ang lalaki upang sumugod kay Obet. Agad namang hinawakan ng bata ang kanyang suot na medalyon. Una niyang ipinanghawak ang kanyang kanang kamay at sunod ay ang kaliwa niyang kamay. Mula sa medalyon ay may enerhiyang inilabasyon na pumasok sa mga kamao ni Obet. Ano bata? Handa ka na bang tumalsik na parang goma? Oo! Kanina pa! Unang sumugod at agad na inupakan ng lalaki si Obet. Subalit mabilis siyang naiwasan ng bata. Aba! Mabilis kang uuhuging bata ka! Pinasisiklaban mo ba ako? O ano? Kaya mo pa ba? Talagang hinahamon mo kung mayabang kang bata ka, ha? Sige, humanda ka. At baka kapag nakatulog ka sa suntok ko, ay bukas ka na magising. Kung mamalasin, baka hindi ka na magising pa. Ang dami mong satsat! Ano? Naiinip na ako sa sapak mo! Naiinip pala? Heto! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng lalaki patungo kay Obet. Hindi na yun iniwasan pa ng bata, kundi sinalo nito ang kamao ng lalaki, saka pinisilyon. Itinodo niya ang pagpisil sa kamao ng hambog na lalaki. Napangiwi ito nang dahil sa labis na sakit. Aray! Aray ang kamao ko! Ang kamao ko, aray! Huwag ka kasing hambog. Nauuna ang yabang sa'yo eh. Hindi mo pala kaya kaharap ang minamaliit mo. Dudurugin ko ngayon ang kamay mo. Lalong diniinan ni Obet ang pagkakapisil niya sa kamao ng lalaki. Tumunog yon na tila may nadurog na buto. Aray ko! Walang yakang bata ka! Dinurog mo ang buto sa kamay ko! Aray! Ang sakit! Tama lang yan sa'yo. Hambog! Ang ilang kasama ng lalaki na bumibuelo upang sumugod sana at tulungan ng kasama. Ngunit biglang napaurong. Sige! Lapit kayo! Lapit! Para madurog din ang mga kamao nyo! Gaya ng kasama nyo! Natakot na lumapit ang iba pa kay Obet, kundi tinulungan na lamang nila ang kasama upang tumakbo papalayo. Dahil sa pagiging abala ni Obet sa ilang grupo ng tulisan at aswang, hindi niya na nabigyan ng oras ang isa pang grupo na nagsimulang manunog ng mga bahay. Kaya nagawa na nito ang kanilang pakay at may mga bahay na nagsimulang kainin ng apoy. Hindi maaari. Lumalaki na ang apoy at gumagapang na ito sa ibang mga bahay. Itigil niyo ang ginagawa niyo! Huwag niyo sunugin ang mga bahay! Hindi mo kami mapipigilan, bata! Hindi mo kami mapipigilan, bata! Aba, talagang ayaw niyo paawat ah! Humanda kayo sa akin ngayon! Agad na sinunggaban ni Obet ang mga lalaking may hawak na sulo
at inagaw ang mga sulo sa kahinataw sa mga ito. Ang titigas talaga ng mga mukha nyo! Ibig pa sanang maglaban ng mga ito, subalit naunahan sila ni Obet. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito. Bagsak sa lupa ang ilang lalaki. Gaganti pa sana ang iba, subalit agad na sumugod ang bata. Dahil ramdam nilang hindi nila kakayanin si Obet, kaya tumakbo na lang ang mga ito papalayo. Wala na ang mga lalaking nanunog ng bahay, subalit ang malaking problema ni Obet ay kung paano maaapula ang sunog na patuloy sa paglaki. Nagsipaglabasan na rin ang mga nakatira sa bahay na nasusunog, maging sa mga bahay na hindi pa inaabot ng apoy. Lahat sila ay kani-kanilang kuha ng tubig upang apulahin ang paglaki ng sunog. Alam ni Obet na may taglay siyang lakas at kapangyarihan para labanan ang mga kampon ng kadiliman, subalit hindi sakop ng bisa mula sa medalyon ang pag-apula sa sunog. Dahil tanging tubig lamang ang maaaring magpahinto sa nangyayaring sunog. Bayanihan ang ginawa ng mga residente. Mula sa ilog na malapit lang sa nangyayaring sunog, ay agad nagtulong-tulong ang mga tao upang kumuha ng tubig. Kasamang tumutulong roon si Obet sa pagsalok ng tubig upang pagsikapan nilang apulahin ang apoy. Mga babae, lalaki at mga bata ay sama-samang kumikilos para mapatigil ang pananalasa ng apoy. Dahil sa pagtutulungan at bayanihang ginawa ng mga residente, ay naapula ang apoy. Yun nga lang, merong mga bahay na nasunog at ari-ari ang natupok. Ang mga pangyayaring yun ay nakarating sa kaalaman ng kapitan ng baryo. Agad nitong naalala ang mga sinabi at pakiusap ni Lolo Samuel at Obet na kailangang maghanda sila dahil sa malaking sunog na posibleng mangyari sa kanilang baryo. Subalit ipinagkibit balikat lang yon ng kapitan. Inisip kasi niya na isang kalokohan at gumagawa lang ng kwento ang maglolo. Subalit ngayon nga ay napatunayan niyang tama ang mga sinabi ni Lolo Samuel at Obet. Kaya kinabukasan ay agad na humingi ng tulong si kapitan sa mga opisyales ng pamahalaan sa kanilang bayan upang matulungan ang mga biktima ng sunog. Ipinatawag rin ng kapitan sina Lolo Samuel at Obet upang kausapin. Humingi ito ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo, Mang Samuel. Siguro naman po, Kapitan. Naisip nyo na hindi kalokohan ang mga sinasabi namin. Oo, Mang Samuel. May mga kalalakihan palang nagpunta dito sa baryo at sila may kagagawan ng kawalang-yahang yun. Opo, Kapitan. May masama po silang plano sa baryo at gagawin po nila ang lahat para sirain ang lugar na to, para wasakin at iwan ng mga tao tong lugar. Bakit ba marami kang nalalaman, Obet? Nahihiwagaan na ako sa iyo, Kapitan, sabi nga ng apo ko sa inyo, nakikita ng apo ko ang mangyayari sa hinaharap. Lalo na yung mga sakunang pwedeng ikapahamak ng mga taga rito sa ating baryo. Mangyaring, hindi kagad kasi ako naniniwala sa mga sinasabing third eye na yan. Ngayon, Kapitan, panahon na para maniwala kayo dahil pinatutunayan nyo ng aking apong si Obet. Pero hindi po namin kayo pipilitin, Kapitan. Kaya lang, handa pa rin akong sabihin sa inyo kung ano po ang nakikita ko para maiwasan at mapigilan po masamang pwede mangyari. Samantala, silipin natin ang kuta ng mga tulisan na nagatid ng gulo at takot sa mga taga-baryo Batulao. Nagngingit-ngit sa galit ang kanilang suprema. Mga inutil! Mga hangal! Mga walang silbi! Hindi nyo nagawa lang maayos sa mga sinabi ko! Pumalpak kayo! Suprema, ginawa naman ng mga alagad natin ang kanilang gawain. Pero kulang pa. Hindi ako kontento sa kanilang ginawa. Bumalik ang iba na takot. Dahil may pumigil sa kanila. Merong nakialama. Yun na nga ang sabi nila, Suprema. Isang paslit daw. Isang bata na may kakaibang kapangyarihang taglay ang nakialam sa kanila. Nakita mo na. Isang paslit.
isang batang sipunin ang kinatatakutan nila. Nagpadala sa pananakot ng isang bata. Mga inutil, baka walang silbi. Suprema, ang sabi nga nila ay hindi siya pangkaraniwan. May lakas at kapangyarihan sa taglay, Suprema. Sino ba ang batang yon? Bakit may kapangyarihan siya? Naiintriga ako sa kanya. Kung hahayaan natin ang batang yun, Suprema, siya maaari sumira ng ating mga plano. Dahil tsak, magiging malaki siyang hadlang sa atin. Hindi maaari yon. Hindi ako papayag na mahadlangan ng kahit na sino ang aking plano. Lalo na kung isang paslit na sipunin lamang. Kailangan makita at makilala ko ang batang yon. Hindi matanggap ng Suprema ang balitang yon na nasira ang kanilang mga plano dahil lamang sa isang bata. Sampal yun sa kanya na isang bata lamang pala ang makakahadlang sa kanyang nasimulan. Samantala, sa pag-iisa ni Obet ay muli siyang may nakita sa kanyang balintanaw gamit ang kanyang ikatlong mata. Isang babae. Isang babae pala ang pinuno ng mga aswang na yon. Isang matandang babae. Yung bang nakita mo, Apo? Opo, Lolo Samuel. Siya ang may kagagawa ng kaguluhan. Napakatapang naman ng matandang babaeng yon. Siya ang kailangan kong makaharap, Lolo Samuel. Dahil siya ang nag-uutos para magasik ng takot at kaguluhan dito sa baryo. Ano pang nakikita mo, Apo? Naghahanda uli sila sa isa pang pagsalakay. Hindi talaga sila magpapaawat, Lolo. Hindi sila titigil. Kaya dapat maging handa ulit tayo, Apo. Mainam na nakikita mo ang kanilang mga binabalak para alam mo kung ano ang dapat nating maging plano upang pigilan sila. May nakikita po ako, Lolo Samuel. Kaya lang malabo po. At parang naguguluhan po ako. Ano yon, Samuel? Ano yon? Magkakaharap po kami ng babaeng leader ng mga aswang. Ano ka mo? Magkakainkwentro kayo? Hindi po malinaw. Pero nakikita ko lang, darating ang pagkakataon na magkakaharap po kaming dalawa. Kaya bago pa mangyari yon, dapat maunahan mo siya. Dahil mapanganib ang mga kagaya niya, Apo. Traidor ang mga nilalang ng kampon ng kadiliman. Alam ko po yun, Lolo Samuel. Sa kaisipin mo, Apo, hindi dapat pinapairal ang puso sa pagharap sa mga masasamang nilalang. Minsan, kukunin nila ang iyong loob. Magpapaawa sila, lalo kung nasa peligro ang kanilang buhay. Pero patibong lang nila yon, dahil na oras na madaig ng awa ang puso mo. Sasamantalayin nila yon para unahan ka. Salamat po, Lolo, sa paalala niyo po sa akin. Mapanlin lang ang mga masasamang nilalang, Apo. Kaya wag na wag kang magpapaloko sa kanila. Samantala, ang naging pakikipaglaban ni Obet ay naging usap-usapan dahil bagamat gabi nang nangyari ang pakikipaglaban niya sa mga masasamang nilalang, ay marami pa rin ang nakakita noon. Kaya nang magkaharap ang magkaibigang Obet at Goyong, ay tuwang-tuwa si Obet sa kanyang kaibigan. Wow! Wow naman! Hanip talaga ang kaibigan ko. Iba ka! Idol na kita, Lodi! Wala yun, Goyong. Exercise ko nga lang yung ginawa ko eh. Ayos! Exercise pa lang yun, ha? Paano kung talagang panglaban na ang ginawa mo? Eh di, kawawa talaga sila. Hindi ka rin mayabang sa lagay mo na yan, no, Obet? Hindi, joke lang yun, Goyong. Pero totoong nahirapan din ako. Kasi nga, hindi pang karaniwan ng mga nakasagupa ko. Ang iba sa kanila ay mga aswang. Pero, hindi pa rin sila nagtagumpay. Nakakalungkot nga lang na di ko kagad naadlangan ang ginawa nilang panununog sa mga bahay. Buti nga hindi nadamay ang bahay namin eh. Pero muntikan na, konting-konti na lang talaga. Isang bahay na lang eh. Susunod na sa amin eh. Alam kong babalik pa ang mga yon, Goyong. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Dapat pala maganda tayo. Ay, teka nga pala, Obet.
meron kang hindi sinasabi sa akin. Paano mo nga pala nagawa yun? Paano mo nagawang talunin ng mga masasamang nilalang na yun? Nagkaroon ka rin ba ng power? Bukod dun sa pagkakaroon mo ng third eye? Sabihin mo naman sa akin oh. Gusto ko maging kagaya mo. Pasensya na, Obet ha. Si Lolo Samuel lang ang nakakaalam nun. Ito naman oh. Para kang hindi kaibigan yan ah. Gusto mo pang isikreto sa akin eh. Teka nga. Ang gara niyang kwintas mo ah. Parang kwintas na suot ni Pepeng Agimat yan ah. Yung pelikula na napanood natin doon sa Betamax. Yung palabas ni Ramon Revilla Sr. Ganyan yung suot niyang kwintas eh. Kwan, wala to. Parang kagaya lang nun. Agimat yan no. Siguro bigay ng Lolo Samuel mo no. Siguro, diyan galing yung kakaibang lakas at kapangyarihan mo. Tama ba ako? Agimat nga ba yan? Kwan, Hindi ka makapagsalita no. Nauutal-utal ka eh. Tama ako, Obet. Agimat nga yan. Patingin nga ako. Susubukan ko lang isuot. Hinawakan ni Goyong ang suot na medalyon ng kaibigan. Kaya lamang, tila napaso siya nang hawakan niya yon. Aray! Aray ko! Grabe ang init naman yan. anong ang init? Hindi naman ah. Napaso nga yung kamay ko nung hawakan ko yung kwintas eh. Bakit kasi bigla mo na lang hinahawakan? Tama nga ako. Hindi ako maaaring magkamali. Agimat nga yan. At walang ibang pwedeng humawak niyan, kundi ikaw lang. Dahil sa iyan ibinigay at pinagkatiwala. Pasensya na, Obet ha. Makulit ako. Baka kumapano pa ako sa pakikialam ko sa agimat mo eh. Okay lang yun, Goyong. Pero tama ako, di ba? Diyan galing ang lakas mo. Yan ang nagbibigay sa iyo ng tapang sa pakikipaglaban sa kampo ng kadiliman. Dahil alam ni Obet na hindi siya titigilan ng kanyang makulit na kaibigan, kaya sinabi na lang niya ang totoo dito. Pero meron siyang ibinilin kay Goyong. Sabi ko na nga ba eh. Tama ako eh. Pero Goyong, atin-atin lang yun ah. Dapat walang ibang makakaalam. Saka kaibigan naman kita at pinagkakatiwalaan. Kaya alam kong di mo yun sasabihin sa kahit na kanino. Oo naman, siyempre. Magkaibigan tayo. Kaya maaasahan mo ko at mapagkakatiwalaan. Salamat, Goyong ah. Ipinagmamalaki kita, Obet, dahil nagkaroon ako ng kaibigang kagaya mo. Isang kaibigan na tagapagtanggol ng Baryo Batulaw. Mabuhay si Obet! Mabuhay! Mabuhay ang batang tagapagtanggol! Hoy, ano ba ginagawa mo, Goyong? Kala ko ba hindi mo sasabihin kahit kanino, pinagsisigawan mo pa. Ipinagbubunyi ko lang yung pagiging superhero mo. Ano ka ba? Sabi ko nga sa'yo, atin-atin lang, di ba? Tapos sigaw ka pa ng sigaw, ang ingay-ingay mo. Ay, oo nga pala. Patsensya ka na, sorry. Oo na, sige na. Tara na nga. Saan tayo pupunta? May ililigtas ka ba? Gagawin mo akong sidekick? Hindi no, kundi kukuha tayo ng duwat tapos maglalaro. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Bagamat may malaki ng pagbabago sa buhay ni Obet at nagkaroon na siya ng responsibilidad sa pagtataglay ng medalyon, ay nanatili pa rin ang kanyang pagiging bata. Hindi dapat mawala yon sa kanya, ang makapaglaro kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Samantala, sa kabundukan ay may pinaplano si Suprema. Kausap niya ang kanyang tauhang pinagkakatiwalaan na si Eladio. Hindi ko alam kung magiging madali ang ibig mong mangyari, Suprema. Hindi mo pa sinusubukan. Mukhang kumokontrol ka na. Hindi naman sa ganon. Sundin mo na lang muna ang ipinag-uutos ko sa'yo. Ayokong marami kang reklamo. Dahil nga sa mga nangyari, Suprema, kaya naisip ko na baka hindi matupad ang ibig yung mangyari. Sumunod ka na muna! Ang dami mong dahilan. Gusto mo pa yatang magalit ako sa'yo. Kaya na nga, nagagalit na nga kayo. Dahil ang dami mong alibay, gawin mo na lang muna ang utos ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Eladio? Opo, Suprema.
Ganun naman pala eh. Sige na, kumilos ka na. Walang nagawa si Eladio kundi ang sumunod sa kanyang suprema. Alam niya kung anong pwedeng gawing parusa ng kanilang suprema kapag hindi siya tumalima. Kinabukasan, mula sa kabundukan ay bumaba si Eladio upang sundin ang utos sa kanya ng suprema. Sa Baryo Batulao ang kanyang pinuntahan. Doon niya hahanapin ang kanyang sadya, ang ipinahahanap ng kanilang pinuno. Sa lugar na ito sinasabi ng aming mga kampon na ninirahan ang ipinapahanap ni Suprema na hahadlang sa aming plano. At isa lamang siyang paslit. Magtatanong-tanong ako. Ayun, may batang nangunguha ng mga tuyong sanga ng kahoy. Lalapit ako sa kanya para magtanong. Iho, sandali lang. Ako po bang kinakausap niyo, Manong? Oo. Wala namang ibang bata dito, di ba? May itatanong lang kasi ako sa iyo, Iho. Hindi naman po kasi Iho ang pangalan ko, Manong. Goyong po. Ganun ba? Goyong po. May ilang tanong lang ako. Hindi Goyong po. Goyong lang. Gumagalang lang po ako sa inyo, kaya may po. Ay, sorry. Akala ko kasi Goyong po ang pangalan mo at po ang apelido mo. Joke po ba yun? Para tatawa po ako? Ay, hindi. Hindi yung joke. Okay po. Akala ko po nagjo-joke kayo eh. Ano po bang kailangan nyo, Manong? Gusto ko lang itanong kung may kilala kang batang lalaki na mahusay sa pakikipaglaban. Yung matapang at hindi natatakot sa mga iba't ibang klaseng nilalang. Kahit na sa aswang. Bakit niyo po naitanong? Kasi nga, nagbibigay kami ng regalo sa mga batang kagaya niya. Dahil isa siyang inspirasyon at idolo ng mga kabataan. Kaya bibigyan namin siya ng pagkilala dahil sa ginagawa niyang kabayanihan. Nako, kilala ko po tinutukoy nyo. Kaibigan ko po yun. Ganun po kami nun Obet po ang pangalan niya. Obet pala ang pangalan niya. Opo, saka mabait po yun. Kasi kaibigan ko yun eh. Ay, teka nga pala. May pera din po ba kayong ibibigay sa kanya? Para masabi ko po agad sa kanya. Hindi pwedeng sabihin. Basta sorpresa ang ibibigay namin sa kanya. O sige na aalis na ako. Babalik na lang ako para dali ng sorpresa sa kanya. Sandali lang po, Manong. Ako po ba wala pong regalo? Sinagot ko po ang mga tanong niyo sa akin Tapos ako nga. Sa pagbabalik ko na rin lang. Isasabay ko yung regalo sa'yo. Huwag ka mag-alala. Iniwan na ni Eladio si Goyong. Napakamot na lang sa ulo ang bata. May pagtataka siya sa mga kinikilos ng kausap. Bigla tuloy gusto niyang magsisi kung bakit sinabi niya kagad ang tungkol sa kaibigan niya. At dahil hindi mapalagay si Goyong, agad niyang hinanap ang kaibigan upang sabihin ang tungkol sa taong naghahanap dito. Alam ko lang sasabihin mo, Goyong, na may taong nagtanong tungkol sa akin. Wow! Grabe naman yan! Ang galing mo, Obet! Manghuhula ka na rin pala? Habang papalapit ka kasi sa akin, naramdaman ko at nakita ko sa aking balintanaw na may kausap ka kanina. Alam mo rin ang aming pinag-usapan? Hindi. Ganito yon. Sabi kasi nung lalaking kausap ko, dahil sa ginawa mong kabayanihan, ay nais niyang bigyan ka ng gantimpala. Talaga? Pero parang bigla ako nagduda sa kanya, Obet Hindi rin maganda ang nararamdaman ko, Goyong. Ano bang nararamdaman mo, Obet? May masama siyang pinaplano. Kalaban ng taong yon. Baka nga kasamahan pa niya yung mga nakainkwentro kong mga kampo ng kadiliman Paano yan? Dapat pala, mag-iingat ka. Habang nag-uusap ang magkaibigan, nagulat na lamang sila nang mula sa kanilang likuran ay lumitaw si Eladio. Sabi ko na nga ba, hindi ako mahihirapang hanapin ka, Obet. Ikaw? Sinundan mo ko? Oo, dahil alam kong ikaw lamang ang makapagtuturo sa akin kung nasa na kaibigan mo. Anong kailangan mo sa akin? At sino ka ba? Hindi na importante yun, Obet.
Ang mahalaga ngayon ay dapat ka sumama sa akin. Hibang ka ba? Ba't ako sasama sa'yo? Oo nga, nahihibang ka ba? Ba't may sasama ang kaibigan ko? At saan mo siya dadalhin? Malalaman mo din mamaya. Hindi ako sasama sa'yo. Oo nga, hindi siya sasama sa'yo. Kaibigan ko siya. Alam ko may masama kang binabalak. Oo nga, alam ni Obet na may masama kang binabalak. Sasama ka kung ayaw mo may di magandang mangyari sa'yo. Huwag mo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa'yo. Oo nga, huwag mong takutin ang kaibigan ko. Hindi siya natatakot sa'yo. Niloloko mo ba ako? Batang butete? Ako ba ang sinasabihan mo, butete, ha? Oo, dahil malaki ang tiyan mo. Para kang butete. Masama pala ang tubo ng dila ng bunganga nito, Obet eh. Mapanakit ng damdamin. Kailangan may sama kita, Obet, sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako sasama sa'yo. Hinawakan ni Eladio sa braso si Obet. Nakialam naman si Goyong. Tinabig nito ang bata at tinamaan sa muka, kung kaya natumba ito. Ang sama mo! Sinaktan mo ang kaibigan ko! Pasaway kasi siya. Pakiilamero. Pero hindi mo siya dapat sinaktan! Biglang hinawakan ni Obet ang kamay ni Eladio. Pinisil yun na tila ibig durugin. Napangiwi at napasigaw ito nang dahil sa sobrang sakit. Ah! Iko! Bitiwan mo ang kamay ko! Mababali! Sige, Obet, durugin mo ang kamay niyan. Salbahe yan eh. Mapalakit ng bata. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Bakit gusto mo akong isama? Magsalita ka! Magsalita ka! Aray! Ang kamay ko! Bitiwan mo muna ang kamay ko! Saka ko sasabihin sa'yo! Aray! Ang sakit! Binitiwan ni Obet ang kamay ni Eladio. Subalit nang bitiwan yun ng bata, ay biglang tumakbo yun upang tumakas. Nagmamadaling lumayo. Hahabulin sana ni Goyong, pero pinigilan siya ni Obet. Duwag! Bumalik ka rito! Duwag! Hayaan mo na siya, Goyong. Ang yabang-yabang. Duwag naman pala. Hatawa, ang galing mo, Obet. Ang liit-liit ng kamay mo pero nung hawakan mo yung lalaki, napangiwi siya ng dahil sa sakit, dahil sa pagpisil mo. Ang lakas ng kamay mo. Halos madurog ang buto niya sa kamay. Talagang may masamang plano sa akin ng lalaking yun. Pero hanggang yabang lang siya, Obet. Kaninang hawak ko ang kamay niya, may naramdaman ako, Goyong. Malambot ba ang kamay niya? Nainlove ka ba sa kanya? Loko-loko! Anong akala mo sa akin? Joke lang. Masyado mo kasing seryoso eh. Ano bang naramdaman mo? May nag-utos sa kanya, Goyong. Tagasunod lang siya. Ibig mo sabihin, may mas mataas pa sa kanya? At yun ang talagang may kailangan sa'yo? Ganun na nga ang kutob ko. Mas mapanganib ang nilalang na yun. Kaya siyang nais kong makaharap. Paano? Umalis na nga siya at natakot sa'yo eh. Ramdam kong babalik siya, Goyong. Hindi yun makukontento hanggat hindi ako na isasama. Umuwing bigo si Eladio, kaya ganun na lang ang galit ng Suprema. Sinaktan nito ang kanang kamay. Katulad ka rin nilang inutil, Eladio. Nasa harap mo na pala. Hindi mo nagawang isama dito. Napakawala mo kwenta. Pasensya na po kayo, Suprema. Huwag na po kayo magalit sa akin. Paanong hindi ako magagalit? Ay nakakagalit ang ginawa mo. Wala ka silbi. May iba pang pagkakataon, Suprema. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Sige, bibigyan kita. Pero kailangan matiyak mong hindi ka napapalpak. Dahil kung hindi, wala lang ikatlong pagkakataon. Dahil sa ikalawang pagkakataon kapag pumalpak ka pa, magkakahulugan na yon ng iyong kamatayan. Naiintindihan ko po, Suprema. Maigi yung nagkakaintindihan tayo. At ayoko nang marinig ang dahilan mo na mas malakas at mapanganib ang paslit na yon. May isip ka, kaya dapat gumawa ka ng paraan. Kaya aasahan ko na sa pagbabalik mo sa kanya, maisasama mo na dito ang paslit na yon. Nang makauwi si Obet sa kanila,
ay agad namang ipinaalam niya sa kanyang lolo Samuel ang naging karanasan nila ni Goyong. Isa lang ang ibig sabihin nito, Apo. May naghahangad ng kapahamakan mo. Sila ang mga nakainkwentro mo na ang ibig ay pigilan ka dahil malaki kang hadlang sa anumang pinaplano nila. Hindi sila magtatagumpay, Lolo Samuel. Hindi ko papayagan na magasik sila ng lagim sa ating baryo. Tama yun, Apo. May ipinakita po sa akin ng ikatlong mata ko, Lolo, na tungkol po sa isang nilalang na sa palagay ko ay ang pinakapinuno nila. May iba pa silang binabalak. Hindi po sila titigil. Pero ang plano niya ngayon ay ako ang una nilang nais pigilan. Kaya may masama po silang binabalak sa akin. Pero bago nila magawa yon, dapat ko na silang maunahan. Anong binabalak mo, Apo? Gusto ko pong magkaharap kami. Ako na ang gagawa ng paraan para magkita kami ng lider ng mga aswang. Apo, sigurado ka ba sa gagawin mong yan? Opo, Lolo Samuel. Kaya nga po may naubuo na akong plano. Yun po ang ibig kong ipaalam sa inyo. Habang naghahapunan, ay ipinaalam ni Obet sa kanyang lolo Samuel ang kanyang plano. Dahil pinagkakatiwalaan ng matanda ang kakayahan ng apo, kaya pumayag ito at nangako ang matanda na susuportahan niya anuman ang balak nito. Sapagkat ramdam ni Obet na babalikan siya ng lalaking nakaharap niya, pinili ni Obet na gumala sa lugar kung saan sila nagkita ni Elijah. Paraan niya yon upang agad siyang matagpuan ito. Hindi nga siya nagkamali. Paglipas lang ng ilang araw, ay nagpakita ito. Sabi ko na nga ba at babalik ka. Inaasahan mo na pala ako kung ganon. Naisip ko lang. At kung may masama kang gagawin sa akin, huwag kang magkakamali dahil tuluyan ko ng dudurugin ang kamao mo. Huwag ka mag-alala. Wala ko masamang gagawin. Ang gusto ko lang ay ang makipagkaibigan sa'yo, Obet. Bigla yata nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, gusto mo na ako maging kaibigan. Batid ni Obet na paraan yun ng taong kaharap upang kunin ang kanyang loob. Nakita ko kasi na mahirap ka maging kaaway eh. At sa tingin ko, mas mainam ka maging kaibigan. Nasaan nga pala ang kaibigan mong Butete? Si Goyong, may ginagawa siya. Kaya hindi siya nakarating dito. Dito kasi kami madalas maglaro. Buti naman. Pwede na ba tayo maging magkaibigan, Obet? Oo naman. Elijah nga pala ang pangalan ko. At dahil magkaibigan na tayo, siguro naman ay magtitiwala ka sa akin kung isasama kita sa amin, hindi ba? Para makilala mo ang iba kong mga kasama. Nais ka rin maging kaibigan eh. Hindi na nagdahilan pa si Obet. Agad siyang pumayag sa alok ni Elijah. Ang totoo kasi ay plano niya na yon. Sasama talaga siya kay Elijah kapag niyaya siya nito. Kasama yon sa mga plano na sinabi niya kay Lolo Samuel. Walang kahirap-hirap si Elijah na naisama si Obet. Galak na galak ang puso nito dahil may dala siyang magandang balita para sa kanilang Suprema sa kanyang pag-uwi sa gubat. Mahaba-haba din ang naging paglalakbay ni na Elijah at Obet hanggang sa marating nila ang pusod ng kagubatan. Nakita ni Obet na tila isang pamayanan yon na may mga nakatirik na maliliit na kubo na tirahan ng mga taong naroon. Anong lugar ito, Mang Elijah? Dito ang aming kuta, ang aming pamayanan. Marami kayong nakatira dito? Hindi ganun karami, pero alam naming mas dadami pa kami sa mga darating na panahon. Bakit mo kayo sinama rito? Nasaan yung sinasabi mong gusto ko makita at makausap? Maghintay ka lang dito at tatawagin ko lamang si Suprema. Suprema? Oo, yun ang tawag namin sa aming pinuno. Dinala ni Elijah si Obet sa isang lugar kung saan sila maghaharap ng kanilang lider na si Suprema. Nag-utos pa si Elijah sa mga kasama niya upang ipaghanda ng pagkain ng bata. Sa pagharap ni Elijah sa Suprema ay napakalaki ng pagkakangiti niya dahil alam niyang nagawa niya ang kanyang ipinangako. Ganyan nga, Elijah. Maaasahan ka rin naman pala kahit papano
Nasaan ang bata? Nasa lugar ng inyong tanggapan. Naghihintay doon si Obet. Sige, pupuntahan ko siya. At sabihan mo mga alagad natin, hindi natin alam kung anong binabalak ng paslit na isinama mo rito. Kailangan maging handa sila. Hindi tayo dapat maunahan. Gaya ng mga ipinarating sa akin ng kakaibang lakas niya. Ngayong narito siya sa ating kuta. Tignan ko lang kung hanggang saan ang ipinagyayabang niyang kapangyarihan. Malamang, dito na rin siya mamamatay. Samantala, sa isang kubling lugar malapit sa kuta ng mga taong labas, ay naroon ang dalawang nilalang na kanina pa nagmamasid at nag-aantabay. Dahil nga napagplanuhan ni na Obet at Lolo Samuel ang balak nito, kaya mula sa pagkikita pa lamang ni na Obet at Eladio, ay lihim na nagmamanman sina Lolo Samuel at Goyong. Sumunod sila hanggang sa gitna ng gubat. Lolo Samuel, anong gagawin natin? Baka may masama silang gawin sa kaibigan ko. Maghihintay muna tayo, Goyong. Saka alam kong pinaghandaan ni Obet ang pakikipagharap niya sa lider ng mga nilalang na narito. Isa pa alam niya ang kanyang gagawin. Malaking tiwala ko sa kanya. Pero Lolo Samuel, mukhang marami po sila dito. Di ba mga aswang sila? Ang medalyon na taglay ni Obet, hindi siya pababayaan nun. Halika Lolo Samuel, lumapit pa tayo. Nakita ko si Obet. Papalapit sa kanya ang isang babae. Isang babae pa lang kanilang pinuno. Sa lugar na kinaroroonan ni Obet, ay pinuntahan siya ng Suprema. Tignan mo nga naman. Nagkaharap din tayo, bata. Akala ko, matatagalan pa bago kita makaharap. Pero naging mahusay si Eladio upang kumbinsihin ka. Kayong kanilang pinuno? Tama ka. Ako ang kanilang pinuno. Na kung tawagin nila ay Suprema. Na kanilang iginagalang at sinusunod. Kayo rin ang leader ng mga aswang. Napahalakhak si Suprema sa naging tanong ni Obet. Diretsahan ka kung magtanong, bata. Oh, ako nga ang kanilang pinuno. Kung ganon, ikaw pala nag-utos para magasik ng gulo sa baryo Batulaw. Para atakihin ng mga aswang ang baryo at ipasunog mo rin. Oo, tama ka. Ako nga nag-utos sa kanila dahil gusto ko sakupin ang lugar na yon at hikayatin ang mga naninirahan upang sumapi sa aming pangkat. Na pangkat ng masasama. Pangkat ng mga kampo ng kadiliman. Oo, tama ka. Dahil sa aming pangkat, makakamtan nila ang pagkakapantay-pantay at kasaganahang inaasahan nila. Oras na magtagumpay ang aming ipinaglalaban. Para sa kasamaan ng ipinaglalaban mo, walang mabuting idudulot yan sa mga tao. Paghihiganti, kalupitan, kasamaan. Yun ba ang gusto mong palaganapin dito sa aming baryo? Hindi maaari yun. Dahil pipigilan kita. Matapang na bata. Ngayon lang ako nakakilala na katulad mo. Kaya lang ano bang magagawa mo? Ipinagmamalaki mo ba sinasabi nilang lakas at kapangyarihang taglay mo na ikinatakot na mga alagad kong nakainkwentro mo? Hindi mo kilala ang kaharap mo ngayon, bata. Alam kong masama ang plano mo sa aming baryo at hindi mo yun maikakaila. Dahil nalalaman ko ang mga yon, Suprema. Ang bawat kilos nyo ay nalalaman ko. Nalalaman mo? Paano? Hindi na importante yon at maging ang pagkumbinsi sa akin ni Elyado ay alam kong mangyayari. Dahil sa lugar na to, gusto mong tapusin ako, hindi ba? Magaling! Kaya mo rin yun? Pero nakuha mo pa rin sumama. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Talagang matapang at palaban ka. Baka nakakalimutan mo kung nasan ka. Lugar namin ito. Kuta ito ng mga aswang, ng mga kampon ng kadiliman. At sa pagpunta mo rito, ay hindi ka na makakaalis pa ng buhay. Napansin ni Obet na napapaligiran na siya ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon.
Matalim ang mga titig nito sa kanya. Anumang sandali ay magbabago na ng mga anyo. Hindi pa gabi, subalit nagagawa nilang magbago ng anyo dahil naroon sila sa kanilang teritoryo. Ang mga alagad ni Suprema ng mga sandaling yun ay naghihintay na lamang sa magiging utos ng kanilang pinuno. Wala ka ng kawala ngayon, kawawang bata. Nakapaligid na sa'yo ang mga kampon ko. Hindi pa rin ako natatakot. Handa akong harapin ang kamatayan ko para sa kapayapaan ng Baryo Batulaw. Samantala, sa lugar na pinagkukublihan ni na Lolo Samuel at Goyong, ay kanina pa sila nakamasid at nakikiramdam. Lolo Samuel, anong gagawin natin? Baka mapahamak si Obet. Ang dami nila na nakapaligid. Baka hindi sila kayanin ng kaibigan ko. Kinakabahan nga rin ako, Goyong. Lalo na't naroon ang Suprema. Anong gagawin natin, Lolo Samuel? Baka pati tayo hindi na makauwi. Dito na tayo pare-parehong mamatay. Nako naman. Ang bata ko ba para mamatay eh? Paano pa ako magkakaroon ng asawa nito? Ano ba sinasabi mo, Goyong? Ang bata mo pa para magkaroon ng asawa? Yun na nga po, Lolo Samuel eh. Napakabata ko pa para matodas. Samantala, habang nasa harapan ni Obet ang Suprema, ay gumagala ang kanyang paningin. Tinatansya niya ang dami ng mga alagad nito, kung paano niya uumpisahan ang pagharap sa mga ito. Kinapa niya sa kanyang bewang ang punyal na itinago niya roon. Yun lang ang kanyang magiging sandata na gagamitin at ang medalyon na nakapaloob sa kanyang t-shirt. Kaya hindi yun napansin ng Suprema. Dahil sa ginawa mong pagsama kay Eladio, ay para mo na rin inihatid ang sarili mo sa iyong kamatayan. Pero bago pa ako ang humarap sa iyo, dapat dumaan ka muna sa aking mga alagad. Alam kong minsan mo na silang napatakbo, pero iba sa pagkakataong ito. Mas malakas at buo kanilang loob sapagkat nandito sila sa aming teritoryo. Sige mga alagad, bigyan ng leksyon ang hambog na paslit na ito. Akala mo siguro urungan ko sila? Nagkakamali ka, Suprema! Tama na, Satsat. Ipakita mo kayo ng tapang mo. Nagsimula nang magbago ang anyo ng mga alagad ni Suprema. Mga aswang nakauri ng gabunan ang mga ito. Nagbago ang kanilang mga anyo at naging mabalasik at nakakatakot. Agad silang sumugod kay Obet na noon ay nakahanda na sa pag-atake ng mga aswang. Hinawakan ng maigpit ng bata ang punyal na tangi niyang sandata. Idinikit rin niya yon sa medalyon na nasa kanyang dibdib. Umaangil ang mga aswang na lumapit kay Obet. Gamit ang lakas ng isa niyang kamao, ay tumilapo ng isang aswang na tinamaan ng kanyang suntok. Ang iba naman ay natatamaan at nasusugatan ng hawak niyang punyal. Maging ang lakas ng kanyang paa ay nagamit na rin ni Obet. Sa lakas ng kanyang mga sipa, kapag tinatamaan ng kalabang aswang, ay bumubulagta kaagad ito. Kitang-kita ni Lolo Samuel at Goyong ang pakikipaglaban ni Obet sa mga aswang. Pinanood rin yun ng Suprema na hindi maiwasan ang humanga sa taglay na bilis at lakas ng bata. Subalit nalulungkot siya sa kinasasapitan ng kanyang mga alagad na tila isa-isang tumitilapon sa ere sa bawat suntok at sipa ni Obet. Nakita mo na, Suprema! Kakaiba ang lakas ng batang yan! Meron nga palang may pagmamalaki ang uhuging bata na ito. Maliit lang siya, subalit malakas at matapang. Nakikita mo ba ang medalyong suot niya, Suprema? Ayun oh! Hindi niya akalain na lumabas yun. Tinago niya sa loob ng kanyang t-shirt. Napansin ko rin yun, Eladio. Malamang, doon nagmumula ang kanyang kakaibang lakas. Tama kayo, Suprema. Yan ang dapat puntiryahin. Kailangan maalis sa katawan ng bata ang suot niyang medalyon. Baka sakaling mapakinabangan din natin yon. Huwag ka mag-alala, mahal na Suprema. Ako ang bahala. Gagawa ko ng paraan upang maalis ko sa kanyang leeg ang kwintas.
Oras na mailayo na sa katawan niya. Malamang, manghihina siya at yun na rin ang magiging katapusan niya. Habang abala sa pakikipaglaban si Obet sa mga natitira pang kampo ng kadiliman, ay umikot si Eladio. Nagbago ang kanyang anyo at naging ganap ding aswang. Ang kanyang gagawin ay hindi upang makipaglaban, kundi ang makuha ang medalyong suot ni Obet at mailayo sa katawan nito. Sapagkat walang kamalay-malay ang bata sa pinaplano ni Eladio na nasa anyong aswang na, nagawa niyang makalapit sa likuran ni Obet. Bigla itong dumamba sa bata na ikinagulat naman ito. Nagawang sugatan ni Obet ang halimaw na dumamba sa kanyang likuran. Subalit kasabay ng pagsugat niya ay nahawakan naman nito ang suot niyang medalyon. Sabay hila nito at naputol ang tali nun. Kaya nakuha ni Eladio ang medalyon. Subalit agad din niya yung nabitiwan dahil napaso ang kanyang kamay at naitapon palayo kay Obet. Sa pagkakatanggal sa leeg ni Obet ng medalyon, kasunod nun ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang kakaibang lakas. Napaluhod ito sa lupa na tila hapong-hapo. Mula naman sa pinagkukublihan ay napatayo na si Lolo Samuel. Kitang-kita nila ang nangyari sa kanyang apo. Lolo Samuel, ang medalyon, naalis sa leg ni Obet. Hindi ito maaari. Mapapahamak ang aking apo. Paano na po? Kahit tulungan natin si Obet, hindi natin kakayanin sa mga aswang. Kailangan niligtas ko ang aking apo. Teka, Lolo Samuel, saan po kayo pupunta? Hindi siya dapat mapahamak. Kaya kukunin ko ang medalyon upang ihagis muli sa kanya. Nakayuko pa rin sa lupa si Obet. Nakaramdam ito ng pagod. Lumapit naman sa kanya si Suprema na pinagtatatawanan siya. Ipinakita pa nito ang medalyong dinampot niya. Hindi siya napapasok dahil hawak lamang ito sa tali. Hanggang dyan ka na lang pala, batang uhugin. At dito pala nang gagaling sa medalyon na ito ang iyong lakas. Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan! At bakit ko naman ibibigay sa iyo to, Aber? Hindi mo na ito makukuha pa sa akin. Pero mukhang wala itong bisa sa gaya namin. Kaya hindi rin namin ito mapakikinabangan. Kaya nga, ibigay mo na yan sa akin! Huwag kang ang hibang. Nakikita ko kung paano mo pinahirapan ang gusto mga alagad ko. Pero tama na yung nakita ko ang husay mo. At ngayon naman, ay oras na para gantihan ka. Hindi ko gagamitin ang lakas ko para tapusin ka. Kundi, nariyan ang iba ko pang mga alagad para tumapos sa'yo. Suprema, ako na lang ang gagawa nun. Mas mainam, Eladio. At ako naman ay manonood lamang. Titignan ko kung paano mo tatapusin at parurusahan ang paslit na hambog na ito. Para siyang sisiw na dadagitin ng isang uwak. Sige na, paslangin mo na ang paslit na yan. Baka mamaya pa'y magkaroon siya ng iba pang kapangyarihan at maisahan pa tayo. Naghanda na si Eladio para sunggaban si Obet nang biglang lumitaw sa isang kubling lugar si Lolo Samuel. Kaya nagulat na may pagtataka ang Suprema. Huwag! Maawa kayo sa apo ko! Huwag niyo siyang sasaktan! Huwag niyong papatayin si Obet! Aba, sino ka bigla na lamang susulpot dito at ibig makialam? Ako ang lolo ni Obet. Huwag mong saktan ang apo ko, nakikiusap ako sa iyo. Ako na lang ang saktan niyo! Ako na lang ang patayin niyo! Huwag lang ang pinakamamahal kong apo! Yung medalyon, sige na! Sa inyo na yon! Huwag mo lang patayin ang aking apo! Aalis kami dito, pangako yun! Lalayo kami! At hindi na kayo pakikialaman pa! Pang nakikiusap at nagmamakaawa si Lolo Samuel kay Eladio na isang aswang ng pagkakataong yun, ay kanina pa pala nakamasid sa matandang lalaki si Suprema. Matamang pinagmasdan ang lolo ni Obet. Napakunot ang noo nito at tila may gustong tiyakin. Ikaw ang Suprema! Ikaw ang kanilang pinuno!
Kaya sa'yo ko nakikiusap. Alam ko nasa kamay mo ang kaligtasan ng aking apo. Kaya nagsusumamo ko at nakikiusap. Huwag ang apo ko. Siya ang buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Sandali lamang. Ano ba ang pangalan mo, tanda? Ako ho si Samuel, ang lolo ni Obet. Natahimik ang Suprema. Nakatitig lang ito kay Lolo Samuel at ang paningin ay idinako rin kay Obet na noon ay tahimik na nagmamasid lamang. Saglit na napapikit ang bata. Meron siyang nakita sa kanyang balintanaw. May kinalaman yon sa mga nangyayari sa pagkakataong yon. Tumingin ang Suprema kay Eladio at nagbigay ng utos. Eladio! Iwan mo ang bata! Layuan mo siya! Suprema, huwag mo sabihin na tangay ka sa drama na matandang yan. Nagpapaawa lang yan sa'yo. Baka may iba yung pinaplano. Hindi, Eladio. Alam kong totoo kanyang sinasabi. At mahal na mahal niya ang kanyang apo. Suprema, lumalambot yata ang puso mo sa maglolo na yan. Ano ba nangyayari sa'yo? Abay, hindi ka naman dating ganyan ah. Saka, hindi ka dapat nagpapadala sa kanila. May mission tayo. At yun ang mas mahalaga. Alam ko, Eladio. Pero hindi ko maiiwasang masaktan at maawa sa kanila. Ano ka mo, awa? Meron kang awa para sa kanila? Tama ka sa iyong narinig, Eladio. Dahil nalaman ko na mahalagang tao sila sa buhay ko. Bahagi sila ng aking nakaraan. Suprema, ano ba yung sinasabi nyo? Malaki ang pagkukulang ko sa kanila, Eladio. Kinalimutan ko sila dahil sa aking naging kahinaan noon. Suprema, sino ka nga ba talaga? Anong sinasabi mong bahagi kami ng iyong nakaraan? Itay Samuel. Ako ho ito. Si Alicia. Ang naging asawa ng anak niyong si Luisito. Buhay ka? Ang balitang nakarating sa akin ay namatay ka dahil pinatay ka ng lalaking sinamahan mo at basta mo nalang iniwan sa akin ang anak mo dahil wala kang pakialam sa kanya. Hindi po yun totoo. Wala akong lalaking sinamahan at kaya ko iniwan sa iyo ang anak ko dahil hindi ko alam kung anong buhay ang maibibigay ko sa kanya. Natakot ako. Ayoko maging miserable siya sa akin. Hanggang sa napasama ako sa mga taong labas na nangako sa akin ng magandang buhay. Isang grupo sila na may mga lahing aswang. Hinupkop nila ako. Tinanggap at naging katulad din nila. Hanggang sa natuto ko mamuhay sa bundok kasama nila. Kaya lamang, napatay ang mga kasamahan namin at sa akin naiwan ang pamumuno sa aming pangkat. Kung ganon, ikaw nga si Alicia, ang naging asawa ng anak kong si Luisito, na siyang ina ni Obet. Ha? Nanay ko po siya, Lolo? Oo, apo. Tama ang iyong narinig. Siya ang nanay na itinatanong mo sa akin. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko sasagutin, apo. Dahil wala akong alam tungkol sa kanya. Ang matapang na muka at matikas na kilos ni Suprema ay tila nagbago. Mababa ka sa mukha nito ang pagsisisi, ang kasabikan at ang pagtataglay ng puso ng isang ina. Lumapit siya kay Obet. Nakatitig sa kanya ang bata. Inilahad ni Suprema ang kanyang palad sa harap ni Obet. Naroon ang tila paghingi ng kapatawaran. Obet, anak ko! Bagamat nasa isipan ni Obet ang kalituhan at pagkabigla sa mga nangyari, umiral pa rin ang kasabikan niya sa ina. Lalo na ng sandaling yun, ay iba ang nararamdaman ng bata habang nagsusumamo at inilahad ni Suprema ang kanyang mga palad. Ipinatong ng bata ang kanyang kamay sa palad ng babaeng kaharap. Hinawakan ni Suprema ang palad ni Obet. Kasunod nun ay ang pagyakap. Kusa namang napayakap na rin si Obet sa kanyang ina.
Ibang-iba ang kanyang pakiramdam nang yakapin siya ni Suprema. May binubulong ang kanilang mga puso. Obet! Obet, anak ko! Patawad! Patawarin mo ko, anak! Nanay! Nanay ko! Hindi na rin kinaya ni Lolo Samuel ang tagpong nakikita niya. Naramdaman na lamang niyang tumutulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa sobrang kasiyahan. Sapagkat magkakaroon na ng katuparan ang matagal nang inaasam-asam ni Obet na may tawagin itong nanay. Sa pagkakataong yun, ay tunay niyang ina ang kanyang kayakap. Mula naman sa hindi kalayuan, ay nakikita rin ni Goyong ang mga pangyayari. Napaluan na rin siya nang makitang umiiyak ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mga nilalang naman na naroon sa kuta ng mga sandaling yon ay unti-unti nang bumalik sa pagiging tao. Bagamat bahagi na ng kanilang pagkatao ang pagkakaroon ng matigas na damdamin dahil sa pagiging kampon nila ng kadiliman, ay tila lumambot pa rin ang kanilang puso sa eksenang kanilang nasaksihan. Sapagkat gaya ni Suprema, may kanya-kanyang kwento rin sila tungkol sa kanilang buhay. Meron din silang pamilyang pinagmulan bago pa sila napadpad at naging bahagi ng pangkat na kinabibilangan nila ngayon. Lolo Samuel, ito po pala yun. Ang alin, Apo? Ang nakikita ko po sa aking balintanaw. Ang pangyayaring ito na pagharap namin ng isang babae. Subalit malabo lamang at hindi ko ganap na maunawaan. Ibig mong sabihin, nakita mo ang pangyayaring ito, Obet? Opo, nanay. Kaya lamang po, hindi ko po yun masyadong maunawaan. Pero ngayon po, malinaw na po sa akin ang lahat. Obet, anak, napakalaki na naging kasalanan ko sa inyo. At gusto kong makabawi. Babawi ka sa anak mo. Nakakalimutan mo na yata kung sino ka ngayon, Alicia. Matagal na panahon na rin akong nasa kadiliman at walang kapayapaan. Inakala ko na wala nang puwang ang pagbabago para sa akin. Subalit, dahil sa pangyayaring ito, nang makita ko ang aking anak, may pagkakataon pa pala para hangarin kong magbago. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Opo, Itay. Ako ang Suprema at alam ko kung ano rin ang nasa puso ng aking mga kasamahan. Lahat sila ay susunod sa akin, lalo na kung ito'y para sa ikabubuti namin. Medalyon, nasaan? Narito po, Itay. Ibinabalik ko na po sa inyo. Sadyang ito'y para kay Obet. Pero ngayon, hindi lang ito para sa aking apo, kundi itong gagamitin natin para matulungan ka, Alicia, at 10 na mga kasamahan mo. Sandali lang. Ano pong ibig niyong sabihin, Itay? Maaari nating subukan ang kapangyarihan nito, lalo na kung ang hangad nyo ay ang pagbabago at kapayapaan. Hinawakan ni Lolo Samuel ang medalyon at umusal ito ng dasal. Taimtim yun upang humingi ng tulong at gabay. Saglit pa ay nagbigay ng kulay puti at nakakasilaw na liwanag ang medalyong hawak ni Lolo Samuel. Gumapang ang liwanag na yon at enerhiya mula sa medalyon sa lahat ng nilalang na naroon sa lugar na yon. 2 ulit na dinaanan sila ng liwanag at pagkadakay, biglang nawala yon. Pinagmasdan ni na Obet at Lolo Samuel ang itsura ng mga naroon. Nawala ang tila dilim na dati makikita sa kanilang mga muka. Napalitan yon ng maaliwalas na itsura. Ganon din si Suprema. Malaki ang ipinagbago ng itsura nito. Ang mabalasik at matigas na anyo ay nawala. Ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon. Inalis ng medalyon ang itim na espiritu na lumukob sa amin. Nagkaroon ng bisa ang medalyon. Tinulungan kayo para makapagbago at simulan ng isang bagong buhay tungo sa kabutihan at kapayapaan. Lolo Samuel, ibig bang sabihin ito?
makakasama na natin si nanay sa pag-uwi natin? Oo, apo. Hindi ka naiiwan ng iyong nanay. Yumakap si Alicia sa anak. Ngayon, mababaon na sa limot si Suprema. Kundi siya na ngayon, si Alicia, ang ina ni Obed. Gagawin ko ang lahat, anak, para makabawi sa mga panahong hindi tayo magkasama. Salamat po, nanay. Ang saya-saya ko po. May nanay na akong ipagmamalaki sa mga kaibigan ko. Pagbaba nila ng kagubatan, kasama ang mga dating tauhan ni Suprema, ay umaasa sila sa isang mas magandang buhay na kanilang inaasam-asam. Tapos na ang pagpapaalipin sa kasamaan at pagtataglay ng isang prinsipyong ipinaglalaban na walang malinaw na patutunguhan. Handa na nilang harapin ang tunay na pagbabago para sa ganap na kapayapaan at katahimikan ng kanilang buhay. Dahil sa impluensya ng iba, ay nahuhulog minsan ang mga tao sa maling pananaw at paniniwala na hindi nila iniisip na ikakapahamak nila. Subalit alam natin na sa bawat nagiging pagkakamali ay naroon ang pagkatuto upang mas maging mabuti tungo sa tunay na pagbabago.